Tila nakakabahala na ang katoksika na nagaganap dito sa industriya ng boxing sa Pilipinas. Dahil imbis na magkaisa ang ating mga kababayang Pilipino para i-cheer up ang ating mga pambato, ay kabi-kabila ang mga hate na natatanggap sa social media ng ating mga boksingerong Pilipino. Tila nalilimutan na natin kung ano ang kanilang ipinaglalaban sa tuwing sumasampa sila sa lona. Bukod sa kanilang pamilya ay daladala rin nila ang karangalan ng ating bansa. At tikit pa riyan, nakataya rin ang kanilang buhay sa tuwing lalaban sa gitna ng ring. Dahil ang larangan ng boxing ay sadyang napakadelikadong sports. Dahil sa isang pagkakamali mo lang ay maaaring matapos na agad ang iyong buhay. Tulad na lamang sa isang boksingero natin ngayon. This is just very brutal to watch. No. Obviously, we see the family members here. Marahil narinig nyo na ang terminong gladiator. Sila ang mga taong sinusuotan ng sandata para magtanghal sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kapwa gladiator, para lang magbigay ng entertainment sa mga manonood. Ito'y panahon ng Roman Empire kung saan talamak o legal ang magkaroon ng mga alipin. Talagang brutal at hindi kaaya-aya ang ganitong palabas, ngunit normal lang dati. Habang nagiging sibilisado ang mga tao, ay unti-unting naglaho ang mga ganitong sistema at nakaraan. Ngunit hindi naglaho ang gutom ng tao na manood ng dalawang magigiting na mandirigma na naglalaban. Kaya hindi nawala, bagkos nag-evolve lang at ngayon ay tinatawag na combat sports gaya ng boxing. Dati pa nga ay 15 rounds kaya matibay ang labanan. Ngunit maraming nasawi dahil ito'y brutal. Bakit kamo? Isipin mo 15 rounds kang sinusuntok sa ulo. Pasa at bugbog lang ang agarang matata mo. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang epekto sa utak ng tao sa pagdaan ng maraming taon. Kaya naman niremedyo ng rules at ginawang 12 rounds na lamang. Stricto din ang mga opisyal hinggil sa rabbit punch at kidney punch. Ganun pa man, ay likas talaga ang combat sports at mga hindi inaasahang pangyayari. May ilan pa rin na nakomatos at may ilan namang binawian ng buhay. Nagsanay ng kay haba-habang panahon mula pagkabata at sa isang iglap o suntok lang, tapos na ang mga pangarap. Isa na rito ang boksingero ng Mexico na si Moises Fuentes, isang veterano at former 2-division world champion. Boxing ay pawang kabuhayan lang niya at kanyang pamilya. 2007 ang kanyang unang sabak bilang professional boxer at naging WBO minimum weight world champion sa taong 2011. Fast forward tayo sa taong 2013 kung saan dumayo siya sa Pinas para labanan ang ating light flyweight champion na si Donnie Nietes. Si Fuentes ay may record noon na 16-1 habang 31-1 naman kay Ahas. Maganda ang laban at tabla ang hatol ng mga hurado. Empate mayoritario. Ahí está, señor. Nagkaroon ng rematch noong May 2014 sa kaparehong titulo at timbang. Dito ay mas epektibo si Nietes, kaya bagsak ang katunggali ng 3 beses. Tuloy pa rin ang pagiging road warrior ng Mexicano, subalit nadagdagan ang kanyang mga talo. Fast forward ulit tayo, October 16, 2001, ang huling laban ni Moises Fuentes sa kanyang karera. Ito'y pangkaraniwang araw lamang sa mga boxing fans, ngunit may hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video. Masasabing mismatch ito kung iisipin. Matandaan na kung titignan si Fuentes habang bagitong-bagito si Cuellar dahil 16 years ang age gap ng dalawa. Take note, 3 taon siyang hindi lumaban dahil sa sunod-sunod na talo via knockout noong 2018 bago isabak dito sa halimaw na undefeated. Unang round pa lang ay kumokonekta na ang mga hooks ng mas batang boksingero habang medyo tensyonado naman ang matandang si Fuentes.
Halatang wala sa timing si Fuentes at hindi man lang makatama ng solid. Kulang rin sa lakas at mukhang wala sa kondisyon dahil wala man lang kalatoy-latoy ang mga suntok. Yes. So strong. And you see Gordon bottom right upstairs. It's a beautiful right there. Taking. I'm not done yet. May mga body shots rin na iniinda habang nag-aalmusal ng mga kombinasyon. Seeing here, looking for Cuellar. There's Fuentes going to the bottom. Cuellar connected on the left hook and just stunned Fuentes with a body shot again. To the head and to the body. And Cuellar is looking fantastic. Those uppercuts are really just surprising Fuentes. And there you see the uppercuts again, just moving Fuentes. Trying to unload. He's trying to gather some momentum. There you see Fuentes looking. Now Fuentes trying to Cuellar comes up with the jab. A body shot deflected. Cuellar. Bago mag round 3 ay umakyat na sa ring ang doktor para tignan at tanungin siya kung ayos lang ba. Fuentes is letting the doctor know he's good. Mas lalong kinawawa at mas nakakorner siya sa lubid. Cuellar just throws some uppercut from Cuellar. Another body shot, big uppercut again from Cuellar. There you see Cuellar. By Cuellar. The way he started his act. Now Fuentes lands one on the chin. But Cuellar was connected from Fuentes. Mild out and did Cuellar. Just came back. It's almost. Then you see a big uppercut. Followed with a jab from Cuellar. And that uppercut has been probably Cuellar's best punch of the night. So Isa na namang solid right counter ang tumama sa round 5 ng malinis. Ginawang sausawa ng mukha ni Fuentes at may kutob na ang mga manonood na masama ang kahantungan nito. that's just a handicap being placed upon him. You see Fuentes starting to unload with Cuellar in the corner, but not only did he spin out of it, he stuck his tongue out of it. Fuentes continuing to press forward. There you see. We are in round 5. Slip and counter. You see Moises damage. You see Fuentes trying to press Cuellar against the corner. Cuellar. Every time he goes to the body, it's like it was right there. Uppercut. Look. You'll see it right here in these exchanges. He's in there with the former champ, and he's really bringing the fight. I mean, you can just sense he's mature beyond his years. With just the way left cross. The star on Televisa before you were signed to the board. I want to thank you. From Cuellar. And follow. That's awesome, man. 19 years old. This back. Another level. That came along with it. You see again, Cuellar.
Nagmintis man ng right hook ngunit sinundan pa ng isang left hook na sumakto sa panga. Hindi na nakatayo at panay sigaw ang pamilya ng natalong boksingero. Kailangan siyang ilabas at dalhin sa ospital habang naka-stretcher. Nagkaroon ng brain injury at makalipas lamang 13 buwan ay pumanaw ang Meksikano sa edad na 37. Kahit sinong veterano ay walang ligtas sa panganib na pwedeng mangyari sa loob ng lona. Kahit ensayado yan, abay ensayado din naman ang sumusuntok para talunin ang kalaban. Sobrang delikado, lalo na kung tumatanda na ang isang fighter gaya ni Pacquiao at Donaire na lumalaban pa rin sa mga dekalibreng kampyon. Hindi natin masisi kung mas nauso ngayon ang hit and not get hit dahil dito ay mas ligtas ka na, kumikita ka pa. Kaya ingat sa mga boxer natin dyan, kahit sino man o kahit saan pwedeng mangyari sa'yo yan. Tila napasubo ang ating kababayan na si Arthur Villanueva sa dayong Meksikano na si Juan Jimenez sa pag-aakalang liyamado ang ating pambato. At bukod sa dito sa Pilipinas ginanap ang nasabing laban, ay may napakaraming talo na rin ng Meksikano. Ngunit nang sumampa na sila sa ibabaw ng lona noong Mayo 28 taong 2016 para paglabanan ng bakanting WBO Asia Pacific title sa Bantamweight Division, ay tila walang takot na nakipagsabayan ng nasabing dayo sa ating pambato at nagpamalas ng kakaibang lakas. Walang duda na may napakadelikadong kamao ang Meksikano. Nang pabagsakin kaagad nito ang ating kababayan na si Arthur Villanueva sa ikalawang rounds pa lamang. Ngunit kung gaano kalakas ang kamao ni Juan Jimenez, ay siya namang tigas ng ulo ng ating pambato na nagsilbing mitsa para matapos agad ng maaga ang nasabing bakbakan. Narito at ating balikan ang umaatikabong salpukan ng dalawang boksingerong ito. Sa unang rounds pa lamang ay pinaramdam kaagad ng Mexicano kung gaano kalakas ang kanyang kamao na siyang maagang kumukonekta sa ating pambatong si Arthur Villanueva. At kadalasan sa mga boxing match ay sa unang rounds pa lamang ay nagpapakiramdaman ng parehong boksingero. Ngunit itong Meksikano ay tila hindi nag-aaksaya ng panahon. Suerte que no se exponga y que lo tumben con un buen golpe. Y aguas, porque ahora muy bien el upper, no vuelva a suceder en esta. El Peñita, pues se duele, pero ya lo tocaron, abajo está. Bagamat maagang nagpapasiklab ang Mexicano at kumukonekta ng mga body shots, ay hindi rin naman nagpapahuli ang ating kababayan ay gumaganti rin ito ng mga malulupit na kamao at kumukonekta rin ng magagandang patama sa Mexicano. Boxeadores se están enfrentando en el peso mosca. Pero sigo sin... Dito sa ikalawang rounds ay tila gusto agad tapusin ng Mexicano ang laban dahil mas lalo itong naging agresibo at napatumba pa niya ang ating kababayan. ¡Qué buen intercambio del Peñita! ¡Buenos golpes! ¡Se va la lona! Agad naman na bumangon ang ating pambato mula sa kanyang pagkatumba at muling ipinagpatuloy ang bakbakan ng dalawa. Sa pagkakataong ito ay hindi nagpasindak ang ating kababayan sa ipinapakitang agresibo ng Mexicano. Segundo episodio y allá va el Peñita tratando de llevarse este título gallo una vez mejor. Sí. Aquí recomiendo dejarte ayudar por un agente mucho más cercano y no permitir como el retraso, en fin, cosas que no opción de boxeo, como permitir el referee sea de la misma nacionalidad de uno de los boxeadores. Claro, eso es son detalles ese que está generando buen boxeo. Sa kabila ng knockdown ng ating kababayan at sa magandang opensa na ginagawa ng Mexicano, ay tila hindi naman ito nakaapekto para sa konsentrasyon ng ating kababayan. Dahil matapos niyang matumba
ay tila gigil na makabawi ang ating kababayan sa Mexicano na siyang mas lalong kapanapanabik ang nasabing bakbakan. Que lo que no me Sa pagpasok ng round 3, isang pagkakataong makabawi para sa Pilipino. Isang malutong na kanan ang naipatama nito na siyang nagpatumba sa Mexicano. Peñita lo mandan para abajo, ahí está tocando la lona. Agad naman na bumangon ng Meksikano at ang mga manonood ay hindi magkandamayaw sa tuwa dahil sa magandang laban na kanilang nasasaksihan. Pero responde muy bien el Peñita. qué bárbaro, qué Puños de At bago matapos ang rounds ay kapwa nag-iwan ng mga kombinasyon ang parehong boksingero. campana para que termine, pero está en las cuerdas. Cuidado porque le meten otra vez el cruzado con derecha, izquierda. Combinación arriba, está encima. El de Filipinas, suena la campana de milagro. Isang magandang laban ang ipinamalas ng parehong boksingero sa round 3. Lalong-lalo na ang ating kababayan dahil sa pag-score nito ng knockdown. Dahil dyan ay mas lalong nagiging kapanapanabik ang nasabing bakbakan. Ngunit sa pagpasok ng ika-4 na rounds ay isang di inaasahang aksidente ang naganap na siyang ikinagulat ng mga manonood. Super Mosca es. ¡Ay! Aquí cayeron los dos. Cayeron los dos. ¿Qué dice el referee? de cabezazo, ¿no? Le están contando, me parece, la caída al mexicano, ¿eh? Le están contando la caída al mexicano. Fuera. Está fuera. 7, 8. Se acabó. Se acabó la batalla. Se acabó la batalla. Final tan raro. Sa pag-atake ng ating kababayan ay hindi sinasadyang nagkauntugan ang kanilang mga ulo at tila hindi maganda ang tama ng Meksikano. At dahil sa nangyari ay nawalan nito ng malay. Ganun pa man sa nangyaring aksidente ay diniklara pa ring panalo si Arthur Villanueva via knockout. At sa pagkatalo ni Jimenez sa ating bansa ay tila hindi niya ito matanggap sa paraan ng kanyang pagkatalo. Kaya naman 3 buwan na makalipas pa lamang, September 24, 2016 ay muli sila nagharap. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginanap na ang kanilang bakbakan sa StubHub Center Carson sa United States of America. Kapwa mainit ang parehong boksingero sa panimula ng kanilang bakbakan at ang Mexicano ay tila gigil na makabawi sa ating kababayan. Dahil sa panggigigil ng Mexicano na makabawi ay tila napasama pa ito. Isang rumaragas ang kanan na sumambulat sa Mexicano na siyang naging dahilan ng kanyang pagtumba. At sa pagkakataong ito ay malinaw na ang pagkapanalo ng ating kababayan sa pamamagitan ng knockouts gamit ang kamao at hindi ang kanyang ulo.
Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.